Hello, napanood mo na yung Tatlong Taong Walang Joy? This is a 1976 film produced by Andy Pictures and starring Nora Honor, Christopher De Leon, and Bembo Rocco. The setting of this movie was World War II or during the Japanese occupation here in the Philippines. Ang kwentong ito ay ikot sa buhay ng tatlong karakter na si Captain Masugi, isa siyang half Japanese and half Filipino na isang commander ng Japanese Army, si Nora Honor o ang kanyang karakter na si Rosario ay isang simpleng guro sa isang simpleng bayan at ang kanyang kababata na si Crispin o ginaganapan ni Bembo Rocco na kanyang fiancé or kasintahan. Nasasabi natin na ito ay isang komplikadong love story dahil nga nangyari ito sa panahon ng giyera, isa sa pinakamasalimuot na pangyayari sa ating bayan. At simple ipinapakita sa pelikulang ito kung paano tayo mga Pilipino noon ay namuhay sa gitna ng giyera. At marami sa ating mga kababayan, mamayang Pilipino, kasama ng mga kabataan ang lumaban para sa ating kalayaan. At sa kwentuang ito, si Crispin ay umanib sa resistance laban sa mga Hapon. At sa panandali ang paghihiwalay nila ni Rosario, ay nakilala niya si Captain Masugi. At dito na magsisimula ang kalbaryo ng buhay ni Rosario. Namikhani nga si Captain Masugi kay Rosario. At dahil dito panandali ang naging magaan ang kanilang buhay dahil sa mga benepisyo na kukuha nila kay Captain Masugi. Pero ito ay matapos na siya ay pagsamantalahan. Spoiler, natagpo ang pagsasamantalang ito dahil si Rosario ay nabuntis. Sinuyo siya ng Hapon sa pamagitan ng pagbibigay ng tulong at siguro eventually na-inlove na din talaga siya kay Rosario. Dito na naipit si Rosario dahil siya nga ay may kasintahan. Pero kasama ng pangamba na ito ay ang kanyang hindi kasiguraduhan kung babalik pa si Crispin. Kaya sinasadya man niya o hindi, nahulog na rin siya kay Captain Masugi. Pero kaakibat ng pagmamahalang ito, hindi siya naging madali. Dahilan sa kanilang hindi pangkaraniwang relasyon ng isang Hapon at isang Pilipina ay hindi talaga may iwasan na sumama ang tingin sa kanila ng mga tao sa paligid nila, lalo na ng kanilang kababayan. At lalong naging komplikado ang kwento dahil bumalik si Crispin at nagulat siya sa kanyang nadatnan. Hindi niya inasahan na ang kanyang kasintahan ay meron ng ibang kasintahan at nagbunga pa ito. Habang lumalalim ang relasyon ni Captain Masugi at ni Rosario ay siya namang paglalim ng sama ng loob ng kanilang mga kababayan. Lalo na nga lumala ito nang dumating na ang Amerikano para ipaglaban tayo sa ating mga mananakop. At dito na nga nanganib ang mga pamilya ng Hapon, kabilang na ng pamilya ni Rosario. Wala silang ibang nagawa, kundi ang tumakas. Pero sa pagtakas na ito at sa nabiling kalayaan nila ni Captain Masugi, buhay ang naging kapalit. Sa dulo ng movie na ito, na-imagine mo na lang kung paano ka ba magsusurvive sa ganung sitwasyon. Na tila parang walang Diyos na isa itong napakadali at nakakatakot na sitwasyon. Pero minsan, sa kabila ng kaguluhan, may nagpubungang pagmamahalan. At mapapatanong ka, pwede mo ba talagang mahalin ang iyong kaaway? Pagmamahal ba to? O gusto mo lang isalba ang buhay hanggang saan ka magsasakripisyo para sa iyo at para sa pamilya mo? This film is an eye-opener for us and reminding us of our past at isa tong kakaimbang anggulo sa panahon ng Japanese occupation. Kung na-intriga ka din sa pelikulang ito, maybe you should watch it. After you watch it, and kung gusto mo lang, let us know what you think. Yun lang. Bye!